Iniwan siya sa altar sa mismong araw ng kanyang kasal hanggang sa lumapit ang kanyang bilyonaryong boss at bumulong, "Magpanggap ka na ako ang lalaking ikakasal." Bago tayo magsimula, ipaalam muna sa amin sa comments kung saang bansa kayo nanonood. Ngayon, i-enjoy ninyo ang kwento. Ang mahinang bulungan ng mga bisita ay pumuno sa silid parang isang tahimik na bagyong ayaw humupa. Nakatayo si Cristina sa altar, suot ang pinakamagandang gown na nasuot niya sa buong buhay niya. Ang damit na matagal nang inaasam ng kanyang ina para sa espesyal na araw na ito. Pero tila nagyelo ang lahat. Bumagal ang oras at sa bawat segundong hindi dumarating ang kanyang nobyo, lalong bumibigat at sumasakal ang katahimikan. Isang nerbiyosong tagapag-ayos ng seremonya ang lumapit sa kanya, nanginginig. Sa basag na tinig, pabulong niyang sinabi, "Hindi na siya darating. Pasensya na, Cristina. Hindi na siya darating." Tumama ang mga salita na parang basag na salamin, matalas at masakit. Nanghina ang mga tuhod ni Cristina, tila gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa paligid niya, nagsimulang magbulungan ang mga bisita, natatakpan ang kanilang bibig, namumukod ang gulat at kalituhan sa kanilang mga mata. Tumigil sa pagtugtog ang organista, ang huling nota ay nanatili sandali sa hangin bago tuluyang naglaho. Parang nagyelo ang puso ni Cristina, tila huminto sa pagtibok habang nakatitig siya sa pasilyo kung saan dapat lalakad ang lalaking pakakasalan niya. Ngunit walang yabag ng paa, walang pagdating, walang ngiting naghihintay sa kanya. Tanging 2 ng matang nakatingin, ang ilan puno ng awa, ang iba naman ng pag-usisa. Agad tumayo ang kanyang kapatid na si Marina, handang tumulong. Ngunit itinaas ni Cristina ang isang kamay na may guwantes upang pigilan siya. Kapag may humawak sa kanya ngayon, babagsak siya at ayaw niyang bumagsak sa harap ng lahat. Bahagyang umindayog ang mga perlas sa kanyang hikaw, regalo ng kanyang ina na sinasabing magbibigay sa kanya ng lakas. At sa sandaling iyon, lakas lang ang nagpanatili sa kanya sa pagtayo. Huminga siya ng malalim, nilulunok ang pait na umaakyat sa kanyang lalamunan. Walang gumalaw. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin. Pagkatapos may nagbago mula sa gilid ng silid, kung saan nakatayo ang ilang staff at ilang nahuling bisita. May isang taong nagsimulang maglakad papunta sa altar. Isang matangkad na lalaki na may kalmado at matatag na hakbang. Naglakad siya na may tahimik na autoridad ng isang taong sanay sa pansin. Agad siyang nakilala ni Cristina. Si Armando Mendoza iyon, ang CEO ng Montblanc Group, ang kanyang boss, isang lalaking kilala sa pagiging malamig, propesyonal at walang interes sa personal na buhay ng kanyang mga empleyado. Lalong lumakas ang bulungan sa paligid. May mga napasingap. Hindi ba't boss niya iyon? Anong ginagawa niya? Bakit siya papalapit? Ngunit hindi huminto si Armando. Kumpiyansa siyang lumakad, hindi mabasa ang kanyang mukha. Huminto siya sa harap niya sa labas lang ng belo. Perpekto ang kanyang suit, maayos ang bawat detalye. Ngunit ang kanyang mga mata, nakaraniwang malamig at malayo, ay may taglay na kakaiba, tahimik na pag-unawa at matibay na pagpapasya. Bahagya siyang yumuko at sa mababa ngunit matatag na tinig ay sinabi, "Kung gusto mong may kasama ka ngayon, magpanggap ka na ako ang lalaking ikakasal." Napatitig si Cristina sa kanya, hindi makapaniwala. Hindi siya makahinga. Hindi dahil sa sinabi nito, kundi dahil ramdam niyang sineryoso niya iyon. Walang panunuya sa boses niya. Walang awa, isa lamang itong alok, isang daan palabas ng bangungot na ito. "Huwag mo itong gawin," pabulong niyang sabi. "Alam ko," mahinahon niyang sagot, "pero nandito ako." Iniabot niya ang kanyang kamay. Sa loob ng ilang segundo, tila tumigil ang mundo. Pagkatapos, kumalat ang alon ng bulungan sa buong silid. May mga napasinghap, may mga napatigil,
Tumingin si Christina sa ibaba, nanginginig ang kanyang mga daliri. Ngunit tinanggap niya ang kamay nito. Nagdikit ang kanilang mga daliri. Nagsimulang kumislap ang mga kamera parang mga bituin. May bumulong mula sa karamihan. Totoo ba ito? Tumayo ng tuwid si Armando. Hinarap niya ang mga bisita at sa malinaw at kalmadong tinig ay nagsalita ng ilang salita. Ngunit umalingaw-ngaw ang mga iyon sa buong silid. May pagbabago sa plano, sabi niya, pero ang nobya ay nobya pa rin. At karapat-dapat siya sa paggalang na ipinunta ninyo rito upang ipakita. Sumunod ang mabigat na katahimikan. Ramdam ni Christina ang mga titig, ngunit sa unang pagkakataon sa araw na iyon, hindi na siya nag-iisa. Katabi niya ang isang taong piniling manatili kahit hindi niya kailangang gawin iyon. Walang halik, walang panata, walang seremonya. 2 tao lamang na tahimik, ngunit matatag na magkasamang tumayo. Nagpatuloy ang reception, ngunit kakaiba ang pakiramdam. Parang lahat ay nagpapanggap na walang nangyari. Mahina at alanganin ang mga usapan, puno ng mga tanong na walang lakas ng loob na bigkasin. Magkatabing nakaupo sina Christina at Armando sa mesa sa unahan. Hindi sila nagsasalita, mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Iniikot-ikot ni Christina ang tinidor sa kanyang plato, hindi man lang kumakain. Bagay sa iyo ang mga hikaw na yan, sabi ni Armando habang pinagmamasdan siya. Sa nanay ko yan, mahina niyang sagot. Alam ko, sabi niya, na parang napakalinaw. Isinulat mo tungkol diyan sa artikulo mo nung nakaraang taon para sa charity gala. Sinabi mong napakahalaga niyan sa'yo. Tumingin si Christina sa kanya, nagulat. Hindi niya inakalang may tulad niya na makakaalala ng ganoong kapersonal na bagay. Binasa mo talaga? Tanong niya, may bahagyang ngiti. Oo, sagot niya. Sumusulat ka na parang may pinaniniwalaan kang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nagtagpo ang kanilang mga mata saglit. Maiksi lang, ngunit sa katahimikang iyon, may nagbago. May isang bagay na hindi binigkas, marupok at totoo. Bago pa makapagsalita si Christina, may lumapit sa kanilang mesa. Si Josephine Dure, kaibigan ni Hector, at laging unang nagpapakalat ng tsismis, ay ngumiti ng matamis, ngunit matalim ang kanyang mga salita. Ayaw kong mang-abala, sabi niya, pero may nag-video ng buong pangyayari. Nasa online na mahigit 100,000 views sa loob lang ng 1 oras. Namumutla ang mukha ni Christina, malupit na ngumiti si Josephine. Tawag nila sa'yo substitute bride, medyo cute, di ba? Ang malamig na titig ni Armando ang nagpawala sa ngiti ni Josephine. Marahang huminga si Christina. Hayaan mo na siya, mahina niyang sabi. Pumunta siya rito para magmukhang mas angat. Tumawa si Josephine. Ay mahal, hindi ko na kailangang subukan, ganun na talaga ako. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis, iniwan ng katahimikan. Sinundan siya ng tingin ni Armando. Pagkatapos, habang nakatingin pa rin sa unahan, mahinahon niyang sinabi kay Christina, kailangan nating kontrolin ang kwento at hindi ako gumagawa ng kalahati lang. Anong ibig mong sabihin? Maingat na tanong ni Christina. Ibig kong sabihin, tigilan na natin ang pagpapanggap. Pagpapanggap ng alin? Na walang nangyari, sabi niya, walang emosyon. Kung pag-uusapan nila ito, ibibigay natin ang sarili nating bersyon. Kumurap si Christina. Hindi siya sigurado kung tama ang narinig niya. Gusto mong isipin ng mga tao na tayo ay magkasintahan? Gusto kong maniwala sila, sabi ni Armando habang nakatitig sa kanya, na pinili mong tumayo muli, na pinili mo ang lakas. Parang lalong tumahimik ang silid. Kumislap ang mga ilaw sa mga matang puno ng luha ni Christina, ngunit hindi pumatak ang mga iyon. Itinaas ni Armando ang kanyang baso. Para diyan, sabi niya. Itinaas din niya ang kanya at sa unang pagkakataon sa araw na iyon,
Buo ang kanyang ngiti. Hindi tumigil ang mga bulungan. Palihim na tumitingin ang mga bisita sa mesa sa unahan, kunwaring kumakain, habang lalong lumalakas ang kanilang pag-usisa. Mahigpit na hawak ni Cristina ang kanyang baso, pilit na hindi manginig. Nanatiling kalmado at alerto si Armando, sinusuri ang paligid na parang isa lang itong boardroom. Tumingin si Cristina sa kanya, puno ng tanong at pasasalamat. Hindi mabasa ang kanyang mukha, ngunit may kung anong matatag sa kanyang presensya, isang uri ng tahimik na lakas. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mo ito ginagawa, mahina niyang sabi. Tumingin siya sa kanya at walang pag-aalinlangang sumagot dahil hindi kita hahayaang pagdaanan ito ng mag-isa. Lumapit ang isang batang waiter, halatang kinakabahan, nanginginig ang kanyang mga kamay habang may hawak na pilak na tray. Gusto po ba ninyo ng pampagana? Tanong niya, may pilit na magalang na ngiti. Kalmadong kumuha si Armando ng isa, halos kasing eksakto ng galaw ng isang siruhano. Salamat, sagot niya, nang hindi man lang tumitingin. Magalang na tumanggi si Cristina sa pamamagitan ng bahagyang pag-iling ng ulo. Mabilis na umalis ang waiter, halos matumba ang isang palamuting bulaklak sa kanyang pagmamadali. Lalong lumalim ang katahimikan sa pagitan ni na Cristina at Armando, ngunit hindi ito awkward. Ito'y katahimikang puno ng mga kaisipang hindi pa nila binibigkas. Alam mo ba kung anong klaseng gulo ang idudulot nito? Maingat na tanong ni Cristina, halos pabulong. Alam ko, sagot ni Armando nang walang pag-aalinlangan. Pero mas mabuti na yan kaysa hayaan silang wasakin ka sa tsismis, dagdag niya. Sa ganitong paraan ikaw ang taas no, hindi sila. Tumingin si Cristina sa kanya, nag-aalinlangan. Kung ganon, ano mismo ang sasabihin natin sa mga tao? Bahagyang lumapit si Armando, sapat lang para ang boses niya ay siya lang ang makarinig. Sasabihin nating matagal na tayong nagkikita, sabi niya, na hindi ka talaga kailanman nakatakdang pakasalan si Hector, na isang pagkakamali iyon. Na ngayong araw, nalaman ni Hector ang totoo at umalis sa matinding selos. Kumurap si Cristina na mangha sa kung gaano kadaling inilatag ni Armando ang kwento. Seryoso ka ba? Bahagyang ngumiti si Armando. Sabihin mo sa akin na hindi yan ang eksaktong istoryang sabik ng paniwalaan ng lahat. Halos matawa si Cristina, ngunit ang damdaming umakyat sa kanyang dibdib ay naging buhol sa kanyang lalamunan. Kahit gaano kabaliw pakinggan ang kwento nito, may saysay ito. Ito ang uri ng dramatikong liko na hinahanap-hanap ng mga tao. At kung hindi nila paniwalaan, tanong niya, bahagyang nanginginig ang boses. Hindi ako nandito para kumbinsihin sila, sabi ni Armando nang may tahimik na katiyakan. Nandito ako para protektahan ka, yun lang. Sa isang iglap, parang huminto ang oras habang tinitigan niya ito. Walang awa o lambing sa mga mata ni Armando. Sa halip, may matinding determinasyon. Isang uri ng panloob na lakas na sa unang pagkakataon sa araw na iyon, nagparamdam kay Cristina na hindi siya gumuho. Biglang may isang bisitang sumubok magpatawa upang basagin ang tensyon. So, kayo na ba ang ikakasal ngayon? Sabi niya, may pilit na tawa. Walang tumawa. Tumingin si Armando sa lalaki nang may ganong kaseryosohan, kaya agad itong naupo, namula at nanahimik. Yumuko si Cristina, pilit pinipigilan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Baliw ito, pabulong niyang sabi. Siguro, sagot ni Armando. Pero minsan, kaunting kabaliwan na lang ang natitira kapag hinatulan ka na ng mundo. Marahang huminga si Cristina, sinusubukang sabayan ang realidad na sa kung anong paraan ay napayaganan na niya. Pumasok siya sa palabas na ito, sa kwentong ito, nang hindi niya lubos na namamalayan. At kung sumabog ang lahat ng ito, tanong niya, hindi, simple niyang sagot. Napakakalmado at tiyak ng kanyang tinig na halos imposible itong hindi paniwalaan.
Sa puntong iyon, nagsisimula ng tumayo ang mga bisita isa-isa. May lumalapit na may pilit na mga salitang pampalakas loob na mas tunog pag-usisa. Ang iba naman ay umiwas, masyadong naguguluhan o naiilang para magsalita. Matapos ang huling tagay, tumayo si Armando at iniabot ang kanyang kamay. "Tara," sabi niya. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Cristina. "Harapin natin ang mga kamera bago pa nila imbentuhin ang natitirang kwento." Sandali siyang huminto, tumingin sa kanya, sa kabahagyang tumango. Magkasabay silang naglakad pababa sa gitnang pasilyo. Paglabas pa lamang nila sa mga pinto, sumabog na ang mga camera flash sa paligid nila. Tumayo ng tuwid si Cristina, bahagyang nakataas ang baba, nakatuon ng mga mata sa unahan. Mahigpit na hawak ni Armando ang kanyang kamay, hindi ito binitiwan kahit saglit. Sa pintuan, yumuko siya at bumulong. "Ngumiti ka, konti lang, wag sobra. Ipakita mo ang dignidad, hindi paghihiganti." Sinunod niya ang sinabi nito. Bahagya ngunit totoo ang kanyang ngiti. Isang ngiting nagsasabing, "Nakatayo pa rin ako." At bigla may boses na pumunit sa ingay. "Cristina!" Ang pangalan, isigaw mula sa likuran, ay tumama sa kanya na parang kidlat. Dahan-dahan siyang lumingon, bumagsak ang kanyang dibdib. Nandoon si Hector Reyes. Gusot ang kanyang suit, magulo ang buhok, desperado ang itsura, sabay-sabay na lumingon ang mga bisita, lalong nagwala ang mga camera flash. Pasuray-suray na lumapit si Hector. "Cristina, sandali lang. Pakiusap. Nagkamali ako. Natakot ako. Hindi sana ako umalis." Nagbago ang mukha ni Cristina, nawala ang lambing, napalitan ng malamig na katahimikan. "Huli ka na," sabi niya, matalim ngunit matatag ang tinig. "Hindi pakiusap." Nakiusap siya. "Makinig ka lang. Nagkamali ako. Maaari pa nating ituloy ang kasal, kaya pa nating ayusin ito." Hindi nagsalita si Armando, hindi niya kailangan. Ang presensya pa lang niya'y puno na ng tahimik na kapangyarihan. Napalingon si Hector sa kanya. "Sino yan?" singhal niya. May halong paghamak. Hindi nag-atubili si Cristina. Siya ang lalaking hindi umalis. Kumalat ang alon ng bulungan sa mga bisita na parang apoy. Lumapit pa si Hector. "Hindi mo ako pwedeng palitan ng ganon kabilis." "Hindi kita pinalitan," sabi niya. Matapang na sinalubong ang kanyang mga mata. "Pinalitan mo ang sarili mo nung iniwan mo akong nakatayo rito, pinahiya sa harap ng lahat." Lunok ng lunok si Hector. "Nalito lang ako." "Hindi," maring sabi niya, "duwag ka." Umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita sa silid na parang kampana sa loob ng katedral. Walang nagsalita, walang gumalaw. Tahimik na tumayo si Armando sa kanyang tabi, nakamasid ng buong pokus. Muling lumapit si Hector, inaabot ang kamay. "Cristina, pakiusap." Itinaas niya ang kanyang kamay at umatras ng isang hakbang. "Huwag mong subukan. Nawalan ka ng karapatang hawakan ako nung sandaling iniwan mo ako." Mariing sabi ni Cristina, puno ng lakas ang kanyang tinig. Napayuko si Hector talunan. "Gusto ko lang ayusin ito." Mahinang bulong niya, halos hindi marinig. "Wala nang dapat ayusin," tugon niya, hindi natitinag ang boses. "Ang winasak mo ay hindi pagkakamali, isa iyong desisyon." Lumapit si Armando at marahang ipinatong ang kamay sa balikat niya. "Tara na," mahinahon niyang sabi. Tumango si Cristina at magkasama silang naglakad palayo habang kinukunan sila ng litrato ng mga photographer mula sa bawat anggulo. Sa likuran nila, sa ilalim ng nakakasilaw na mga ilaw na nakalaan sana para sa isang pagdiriwang, naiwan si Hector, nag-iisa, sa mga guho ng hinaharap na dumulas sa kanyang mga kamay. Sa labas, yumakap sa kanila ang malamig na hangin ng gabi sa Zurich. Malalim na huminga si Cristina at sa unang pagkakataon sa araw na iyon, hindi na masakit ang paghinga. Binuksan ni Armando ang pinto ng kotse para sa kanya, gaya ng dati, matiyaga at kalmado. "Salamat," pabulong niyang sabi. "Para saan?" tanong niya. "Sa pagpapanatili sa akin na nakatayo."
Tiningnan siya ni Armando ng may tahimik na katiyakan. Hinding-hindi kita hahayaang bumagsak. Umusad ang kotse sa tahimik na mga kalye ng gabi. Mula sa bintana, pinanood ni Cristina ang mga ilaw ng lungsod na sumasayaw sa salamin, humahalo sa banayad na refleksyon ng sarili niyang mukha. Umingay ang kanyang telepono, isang mensahe, "Nagtitrending ka. Sa buong bansa, ikaw at ang CEO." Hindi ko alam kung panalo o talo, congratulations o pakikiramay. Napabuntong hininga siya at ipinakita ang screen kay Armando. Nagsimula na. Hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Sumagot siya, "Kung ganon, gawin nating sulit." Bumalik ang katahimikan, ngunit hindi na ito ang mabigat na katahimikang bumalot sa kanya sa altar. Mas banayad ito, puno ng kapanatagan sa halip na pangamba. Hindi siya pinipigat. Binibigyan siya ng puwang para huminga. Patuloy ang takbo ng lungsod, ngunit sa likurang upuan ng kotse, naramdaman ni Cristina ang katahimikang matagal niyang kailangan. Ang uri ng katahimikang nagpapaniwala sa iyo na tapos na ang pinakamasama, kahit nagsisimula pa lang ang susunod na kabanata. Habang nagpapatuloy ang biyahe, nakatitig siya sa bintana, pilit inuunawa kung paanong nagbago ang buong buhay niya sa loob lamang ng ilang oras. Katabi niya si Armando, tinitingnan ang kanyang telepono na parang naghahanda para sa isang business deal, hindi sa pagresolba ng personal na trahedya ng iba. "Saan tayo pupunta?" mahina niyang tanong. "Sa lugar ko," sagot niya nang hindi tumitingin. "Pinakaligtas na option sa ngayon." "Ligtas?" ulit niya naguguluhan. Tumango siya, "Nakaabang ang press sa labas ng apartment mo. Hindi mo dapat harapin yon ngayong gabi." Naisip ni Cristina na tumanggi, ngunit ang ideya ng kumikislap na ilaw, sigawang tanong, at mga kamera na sabik, hulihin ang kanyang sakit ay nagpabigat sa kanyang balikat. Tahimik siyang tumango at isinandal ang ulo sa upuan. Sa labas, ang tahimik na mga kalye ng Zurich ay humaba na parang isang payapang pintura sa ilalim ng mga ilaw ng poste. "Palagi ka bang ganito? Kaestratehiko?" tanong niya makalipas ang sandali. "Kapag sinusubukang manalo ng kaguluhan," sagot ni Armando nang hindi lumilingon. Bahagya siyang ngumiti. "Kung ganon, marami ka nang nakitang kaguluhan." Sa wakas ay tumingin siya sa kanya at saglit may mas malambot na kislap sa kanyang mga mata. "Mas marami kaysa sa inaakala mo." Huminto ang kotse sa harap ng isang makinis at modernong gusali. Malalaking bintana, malilinis na linya at isang banayad na logo ng Montblanc Group na nakaukit sa gate. Naunang bumaba si Armando at binuksan ang pinto para sa kanya. "Tara!" Nagatubili siya ngunit tinanggap ang kamay niya. Matatag at tiyak ang hawak nito. At kahit surreal ang sitwasyon, wala siyang naramdamang takot. Magalang na bumati ang guwardiya. "Magandang gabi, Mr. Mendoza." "Magandang gabi. Walang makakapasok ng walang pahintulot ko," matatag na sagot ni Armando. Pumasok sila sa isang pribadong elevator na tahimik na umakyat sa pinakataas na palapag. Pagbukas ng pinto, napunta si Cristina sa isang napakagandang penthouse. Maluwag, minimalist, may malalambot na kulay at eleganteng sining. Ang mga ilaw ng lungsod sa labas ng mga bintana ay umaabot hanggang sa abot tanaw. "Hindi ko inakalang dito ka nakatira," sabi niya, namamangha. "Walang nakakaalam. Mas gusto kong manatiling ganon," sagot ni Armando habang inaalis ang kanyang jacket. Naglakad siya papasok, pilit itinatago ang pagod na humihila sa kanyang katawan. "Palagi bang ganito kaperpekto?" Halos. Sinisiguro ni Paula na hindi ito maging musyo. "Assistant mo?" tanong niya. "Ang nag-iisang taong tumagal sa pagtatrabaho sa akin ng maraming taon," sabi niya, may bahagyang halos ngiti. Muling tumahimik. Pagkatapos ay nawala siya sa kusina at bumalik na may hawak na 2 tasa. "Kape o tsaa?" "Tsaa, pakiusap." Inihanda niya ito ng maayos at sistematiko.
Habang pinapanood siya ni Christina, napagtanto niyang iba siya sa ganitong setting. Hindi ang walang-awang CEO na kinatatakutan ng lahat, kundi isang lalaking marunong mag-ayos ng mga bagay. Ibinigay niya ang tasa at umupo sa tapat niya. Kailangan natin ng plano, diretsong sabi niya. Plano? Kung hindi natin pangungunahan ng media, sila ang gagawa niyan at gagawin kanilang palabas pagsapit ng umaga. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Napatitig siya sa kanya, gulat. Tinatrato mo ito na parang business crisis. Ganon nga, kalmadong sagot niya. Mahalaga ang imahe mo. Ganon din ang sa akin. At hindi ko hahayaang yurakan kanila. Tumingin siya sa kanyang tsaa. Ayokong magsinungaling. Hindi ka magsisinungaling, Mariing sabi niya. Sasabihin nating naging pribado tayo bilang paggalang sa trabaho. Sapat na yon. Tumingala si Christina. Handa ka talagang umabot sa ganyan? Mas marami na akong nagawa para sa mga taong mas kaunti ang karapat-dapat, sabi niya. Nawalan siya ng masabi. Sa unang pagkakataon sa buong araw, hindi na masakit ang kanyang dibdib. Isang marahang tawa ang nakawala sa kanyang labi. Hindi ko inakalang ganito magtatapos ang araw ng kasal ko. Tumaas ang kilay ni Armando. Ano ba ang inaasahan mo? Sayawan, mga tagay, mga panata, kibit balikat niya. Kung ganon, sagot niya, nakakuha ka ng sayawan, mga tagay, at mga pangako, iba lang ang ayos. Ngumiti siya, naroon pa rin ang lungkot, ngunit mas banayad na. Hindi ko alam kung tatawa ako o iiyak. Gawin mo pareho, sabi niya. Yan ang pinakatapat na reaksyon. May boses na sumingit. Paumanin, Mr. Mendoza. Lumitaw si Paula, ang assistant niya. May dalang folder at maliit na pakete. Hindi ko alam na bumalik na kayo. Ayos lang, sabi ni Armando. Ano yan? Ang pahayag na hiniling ninyo. At may dumating na package para sa inyo. Nasuri ko na. Iwan mo sa mesa ko. Lumingon si Paula kay Christina na may banayad ng ngiti. Pagod na pagod ka na siguro, may ipaghahanda kita ng guest room. Salamat, malaking tulong yan, sagot ni Christina nang may pasasalamat. Pagkaalis niya, bumalik ang tingin ni Armando kay Christina. Hindi mo kailangang manatili, alam mo. Alam ko, mahina niyang sabi, pero wala akong mapupuntahan ngayon, maliban na lang kung gusto kong habulin ng mga reporter. Kung ganon, manatili ka, sabi niya, na parang pinakamadaling desisyon sa mundo. Maya-maya sa guest room, tahimik na umupo si Christina sa gilid ng kama. Dumampi sa kanyang balat ang isang malambot na robe at ang mga perlas na hikaw ay nakapatong sa isang nakatiklop na panyo sa tabi niya. Marahan niya itong kinuha at narinig sa isip ang boses ng kanyang ina. Ito'y para sa mga sandaling kailangan mong alalahanin kung sino ka. Hindi ito ang buhay na inakala niya, hindi ang kasal, hindi ang hinaharap. Ngunit kahit sa gitna ng guho, nakatayo pa rin siya, buhay pa rin ang sarili niya. May marahang katok sa pinto. Pwede ba akong pumasok? Tanong ni Armando. Oo, sagot niya. Pumasok siya ng walang kurbata, nakarolyo ang manggas, mas relax kaysa sa nakita niya buong araw. Gusto lang kitang kamustahin, sabi niya. Ayos lang ako, sagot niya. Nagulat sa lakas ng sarili niyang tinig. Hindi mo kailangang magpanggap sa akin. Hindi ako nagpapanggap. Mahinahon niyang sabi, tumingin sa mga hikaw sa kanyang kamay. Kung ganon ikinagagalak ko, sandali siyang tumayo ron tila nag-aalinlangan kung may sasabihin pa, pagkatapos ay tumango. Magpahinga ka na, bukas kakausapin natin ng PR team at aayusin ang kwento. Salamat! Pabulong niyang sabi. Tahimik siyang umalis. Mag-isa, humiga si Christina at hinayaang lamunin siya ng pagod. Sa labas, marahang kumikislap ang mga ilaw ng lungsod at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog siya ng walang takot. Sa sala, nakatayo si Armando sa tabi ng bintana, nakatingin sa skyline. Hindi niya alam ng eksakto kung bakit niya ginawa ang lahat, kung bakit siya sumingit sa altar o ano ang inaasahan niyang mangyari pagkatapos. Ang alam lang niya, nang makita niya itong nakatayo roon, nag-iisa at wasak, hindi niya kayang manood lang.
Kailangan niyang kumilos ng gabing iyon habang tumutunog ang orasan sa 2:00. Pareho silang natulog sa ilalim ng iisang bubong. Magkahiwalay, ngunit hindi nila alam na nagsisimula na ang isang bagay na hindi pa nila kayang unawain. Lumipas ang sumunod na oras sa ilalim ng banayad na ilaw habang tahimik na nakaupo si Christina sa tabi ng isang mesang salamin at marahang nagbibigay ng direksyon ang photographer. Relax lang, natural na ekspresyon, hinihikayat niya habang sunod-sunod ang pag-click ng kamera. Nanatili si Armando sa likuran, tahimik ngunit mapagmasid. Binabantayan ang photoshoot ng may parehong tindi na inilalaan niya sa mga high-stakes na meeting. Nang makunan ang huling mga larawan, tahimik siyang lumapit kay Christina. Maganda ang kinalabasan, sabi niya. Hindi mo naman kailangang magpanggap, sagot niya. May bahagyang ngising, may biro. Yun nga ang pinakamahirap. Aminado si Christina, may pagod ang kanyang ngiti. Makalipas ang ilang sandali, nag-impake na ang media team at umalis, muling iniwan ang penthouse sa payapang katahimikan. Bumagsak si Christina sa sofa, tuluyang hinabol ng pagod. Kasama rin ba ito sa master plan mo? Pabirong tanong niya. Nagbuhos si Armando ng isang basong tubig. Ito'y bahagi ng pagtulong sa iyo para mabawi ang kontrol sa sarili mong kwento. Pinagmasdan siya ni Christina, bahagyang nagulat sa sagot. Palagi mo bang ginagawa to kapag may empleyado kang nagbe-breakdown? Hindi, tapat niyang sagot. Ginagawa ko lang kapag may taong mahalaga sa akin. Walang talim ang tono. Tahimik lang na katotohanang hindi maikakaila. Marahan itong dumapo sa kanya at tuluyan siyang nabuwag. Ibinaling ni Christina ang tingin sa bintana, hinayaang iligaw siya ng mga ilaw ng lungsod. Siguro kailangan kong masanay sa bagong buhay na ito, bulong niya. Hindi mo kailangang masanay, kalmadong sabi ni Armando. Tiisin mo lang ang bagyo, lilipas din yan. Iba na ang katahimikan na sumunod, hindi mabigat, nakakapahinga. Ang umagang payapa ay matinding kabaligtaran ng kaguluhan ng nagdaang araw. Biglang tumunog ang telepono, binasag ang katahimikan. Sinagot ni Armando ito nang hindi inaalis ang tingin kay Christina. Oo, naiintindihan ko, wala mo nang pahayag, asikasuhin ninyo. Ibinalik niya ang telepono at napabuntong hininga. May problema? Tanong ni Christina. Ingay lang na humahabol sa atin, sagot niya. May ilang investor na kinakabahan. Iniisip nila kung makakaapekto ba sa katatagan ng Montblanc Group ang tinatawag nilang engagement natin. Makakaapekto ba? Tanong niya. Kung papayagan ko, sagot niya. Marahan siyang tumango-humanga. Magaling ka talagang humawak ng kaguluhan. Hindi palagi, mahina niyang sabi. May mga apoy na hindi mo kayang patayin. Natututo ka na lang mabuhay kasama sila. Tumingin si Christina sa kanya nang may pagninilay. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang higit pa sa makintab at kontroladong negosyante. May lalim, may bakas ng pag-iisa ng isang taong matagal nang may pasan. At ikaw? Bigla niyang tanong. Ano ang pakiramdam mo sa lahat ng ito? Nag-isip sandali si Christina bago sumagot. Kakaiba, kalmado, sabi niya. Siguro kapag umabot ka na sa pinakailalim, kahit kaunting lupa ay parang katatagan na. Bahagyang ngumiti si Armando. Magandang sagot. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang elevator. Pumasok si Paula, nag-aalinlangan. Paumanhin po, Mr. Mendoza, pero iginigiit ni Mrs. Morales na makita kayo. Sino? Tanong ni Christina. Kapitbahay ko, sabi niya may buntong hiningang puno ng pagsuko. Bago pa siya makapagpaliwanag, pumasok sa silid ang isang masiglang babae na may puting buhok at burgundy na coat, may hawak na salaming baking dish. Ayan ka pala, masigla niyang sigaw. Kanina pa kita hinahanap. Ibinaba niya ang lalagyan ng may kumpiyansa. Nakita ko ang balita, mga lovebird. Ang ganda ng kwento. Napaka-romantiko. Kumurap si Christina na wala nang masabi. Sinubukan ni Armando na sumingit.
Mrs. Morales, hindi naman po kailangang kalokohan, putol niya. Kitang-kita namang may pinagdaraanan kayo. Kapag sabay na nalampasan ng pampublikong drama, kailangan ng matamis. Nagdala ako ng cinnamon cake. Ngumiti siya ng mainit kay Cristina. Malakas kang babae, iho. At ikaw, sabay turo kay Armando. Sa wakas, may ginawa ka ring hindi tungkol sa papeles. Salamat, siguro, sabi ni Armando pilit pinipigil ang ngiti. Malakas na tumawa si Mrs. Morales. Huwag niyong intindihin ang sasabihin ng iba. Kung nagpapanggap kayong nagmamahalan, gawin niyo ng maayos. At kung hindi pala peke, mas mabuti. At umalis siya, iniwan ang presensyang kasing lingering ng amoy ng cinnamon na dala niya. Napabuga ng hininga si Cristina, natatawa. Hindi siya makakalimutan at mapanganib, sagot ni Armando. Kapag napagpasyahan niyang totoong magkasama tayo, alam na yan ng buong komunidad bago magtanghalian. Kung ganon, huwag mo siyang bigyan ng dahilan para magduda, biro ni Cristina. Sabay silang tumawa sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, malaya at walang alinlangan. Lumipas ang mga oras nang hindi nila namamalayan. Bandang 6:00 ng gabi, naglabas ng opisyal na pahayag ang Montblanc Group sa pamamagitan ng communications team. Ipinahayag nitong sina Armando Mendoza at Cristina Romero ay nasa isang pribadong relasyon na sa loob ng ilang buwan at ang insidente sa kasal ay labis na hindi naunawaan ng publiko. Nagtapos ito sa isang linya personal na isinulat ni Armando. Kapag may bumagsak, ang tunay na dignidad ay makikita sa taong piniling mag-angat sa kanya. Binasa ni Cristina ang pahayag ng higit sa isang beses, mas tunog ikaw kaysa ako. Iyon ang punto, sagot ni Armando. Pero ang mensahe, sa'yo lahat yan. Habang lumulubog ang araw sa likod ng skyline at bumabalot ang gabi sa lungsod, umupo si Cristina sa tabi ng bintana, may hawak na mainit na tasa ng tsaa. Nakatayo si Armando sa malapit, pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na isa-isang nagsisindi. Sa tingin mo, ano ang sasabihin nila bukas? Mahina niyang tanong. Na ang iskandalo ay naging isang engkanto, sagot niya ng walang pagkurap. At kung hindi ito engkanto, humarap siya sa kanya matatag ang tingin. Kung ganon, magiging isang bagay na totoo. Masakit ang mga totoong kwento, mahinang sabi ni Armando, pero nagiiwan din ang mga iyon ng mga aral na sulit itabi. Walang sinabi si Cristina, tahimik lang siyang nakatingin sa kanya. Sa paraan ng pag-ilaw ng lampshade sa kanyang mukha, tila iba ang itsura ni Armando, hindi na ganon kalayo, mas tao. Ang lamig na karaniwan niyang panangga ay tila kumupas, napalitan ng mas tahimik, mas totoo. Sa unang pagkakataon, hinayaan ni Cristina ang sarili niyang isipin na baka-baka lang ang nagsimula bilang isang palabas ay pwedeng maging iba. Isang bagay na hindi nila planado pero tila hindi na rin nila mapigilan. Tumunog ang orasan, 11:00. Wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Nanatili silang nakaupo sa katahimikan, nakatitig sa kumikislap na lungsod sa labas ng mga bintana. Sa ibaba, tuloy ang buhay, mga taong walang kamalay-malay na. Sa taas, dalawang buhay na hindi dapat nagtagpo ay unti-unti nang nagdurugtong, hibla sa hibla. Dumating ang susunod na umaga nang masyadong maaga, binasag ang katahimikan sa walang tigil na pagring ng telepono ni Armando. Sa labas ng gusali ng Montblanc Group, nagtipon na ang mga tao, mga kamera, reporter at mikroponong handang sumunggab. Sa iba't ibang news outlet, nagkalat ang mga headline at haka-haka tungkol sa pribadong buhay ng pinakapribadong negosyante ng Switzerland at ang babaeng iniwan sa altar. Pinanood yun ni Cristina mula sa bintana ng penthouse, hindi pa rin makapaniwala. Nandyan sila sa lahat ng sulok, mahina niyang sabi, sinusuyod ng tingin ang mga tao sa ibaba.
2 araw lang ang nakalipas, naghahanda ako para sa kasal. Ngayon, mukha na ako ng isang media circus. Maingat na ibinaba ni Armando ang telepono at tumingin sa kanya. Palaging may kwentong hinahabol ang mundo, sabi niya. Ngayon, ikaw ang hinahabol nila. Napatawa si Cristina, tuyot at pilit. Hindi ko alam kung pampalubag-loob ba yan o babala. Pareho, sagot niya, inaayos ang kanyang jacket ng tahimik at episyente. Lumitaw si Paula sa pintuan, may hawak na folder. Kumpirmado ng press office ang maraming interview request. Humihingi ang mga journalist ng bersyon ninyo ng nangyari, lalo na bago ang charity gala ngayong weekend. Mabuti, agad sabi ni Armando, isang interview lang ang ibibigay natin, isang exclusive sa kondisyon natin. Tumaas ang kilay ni Cristina. Ang gala, sa tingin mo matalino bang magpakitang tao tayong magkasama ulit? Kailangan, sagot ni Armando. Kung hindi tayo pupunta, magmumukhang nagtatago tayo, hindi maganda ang ending niyan. Napabuntong hininga si Cristina. Sa maikling panahong mas nakilala niya si Armando ng malapitan, may natutunan na siya. Ang makipagtalo kay Armando Mendoza ay parang makipagtalo sa nakasarang vault, walang patutunguhan. Sige, pumayag siya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako uupo ron na mananahimik lang. Ayokong manahimik ka, seryoso niyang sagot. Maging ikaw lang, sapat na yon. Muling umalis si Paula at iniwan silang dalawa, ngunit bumigat ang hangin sa lahat ng hindi nasabi. Lumapit si Cristina sa mesa at tiningnan siya. Paano ka nagiging kalmado ng ganyan? Sinalubong ni Armando ang tingin niya. Ang mga iskandalo lang ang nakakatakot sa mga taong may tinatago. At ikaw, wala kang mawawala. Nag-atubili siya sandali bago sumagot. Napakarami kong mawawala, mahina niyang sabi. Natuto lang akong huwag ipahalata. Nabigla si Cristina sa kanyang katapatan. Sa sandaling iyon, hindi niya siya nakita bilang CEO niya o bilang lalaking nag-oorganisa ng mga tugon sa media, kundi bilang taong nasa ilalim ng baluti. Isang lalaking may pasan na mas mabigat kaysa sa inaamin niya. Maya-maya, dumating ang stylist at isang maliit na media team para ihanda si Cristina para sa interview. Tahimik siyang nakaupo habang ginagawa nila ang trabaho, nakatitig sa refleksyon niya. Ang nakikita niya ngayon ay hindi na ang basag na babaeng nasa pasilyo ng simbahan. Hindi na. Nakikita niya ang isang taong nakaligtas, isang taong unti-unting natututo na may bigat ang boses niya at kaya niya itong gamitin. Nang handa na siya, dinala siya ni Armando sa isang studio na inihanda nila sa isa sa mga conference room sa ibaba. Umiikot na ang mga kamera, banayad ang ilaw. Sa tapat nila ay isang batikang mamamahayag. Nasa edad, may mabait na nangiti at mga matang tila nakakita na ng lahat. Magandang umaga, Mr. Mendoza, Miss Romero. Magiliw niyang bati. Salamat sa pagpayag ninyong magsalita ngayon. Salamat! Sagot ni Armando, kinamayan siya. Umupo silang magkatabi. Bumilis ang tibok ng puso ni Cristina. Huminga siya ng dahan-dahan at malalim. Maingat ang simula ng interviewer kung paano sila nagkakilala, paano ang magtrabaho ng magkasama, at anong mga pagpapahalaga ang naglapit sa kanila. Si Armando, kalmado gaya ng dati, sumagot ng maayos at may kumpiyansa. Naniniwala kami sa pagprotekta sa mga bagay na tunay na mahalaga, sabi niya. Hindi ito tungkol sa kung ano ang mawawala sa iyo. Ito'y tungkol sa pinipili mong panindigan. Napatingin si Cristina sa kanya sa gilid. Pulido, profesional, mapanghikayat. Ginawa niyang parang isang sinadyang script ang gulo nila. Pagkatapos, hinarap siya ng mamamahayag. At ikaw, Miss Romero, ano ang naramdaman mo noong napagtanto mong hindi darating ang fiancé mo? Tumahimik ang buong silid. Uminit ang mga ilaw. Bumigat ang katahimikan. Sandaling ibinaba ni Cristina ang tingin. Huminga. Pagkatapos ay tumingala ng malinaw at kalmado. Parang nawala ang lupa, sabi niya. Lahat ng akala kong ako, gumuho.
Pero kapag bumigay ang sahig, iisa lang ang pagpipilian mo, magpasya kung paano ka babagsak. Marahang tumango ang interviewer, nag-iisip. At siya? Tanong niya, itinuro si Armando. Tinulungan ka ba niyang manatiling nakatayo? Marahan ngumiti si Cristina. Hindi ko kailangan ng taong sasalo sa akin, sabi niya. Pero pinili niyang tumayo, sa tabi ko pa rin. Nanatili ang mga salita sa hangin. Simple, tapat, totoo. Hindi siya pinutol ni Armando. Tumingin siya kay Cristina at sa bihirang sandali, ang lalaking palaging kontrolado ang emosyon ay tila nakalimutan na may kamera. Nagpatuloy pa ang interview ng 30 minuto, maayos, natural at tunay. Nang patay na ang mga kamera, tumayo ang mamamahayag, halatang naantig. Salamat isa iyon sa pinakataos-pusong interview na nagawa ko sa matagal na panahon. Habang nag-e-impeke ang crew, lumapit si Armando kay Cristina. Napaka-perpekto mo. Wala naman akong ginawang espesyal. Mahina niyang sagot. Iyon mismo, sabi niya. Totoo ka. At yan ang bagay na walang kayang pekein. Tumingin si Cristina kay Armando nang may tahimik na pasasalamat. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, may gumalaw sa loob niya. Isang pakiramdam na kaya niyang harapin ang susunod na mangyayari nang hindi nilulunod ng hiya o takot. Habang lumulubog ang araw sa likod ng skyline at ginintuang ilaw ang bumalot sa lungsod, kumalat na sa lahat ng dako ang interview na nirecord nila. Agad ang reaksyon na bumahan ng comments, ang tapang. Ganito ang dignidad, ang tunay na pag-ibig sa gulo ipinapanganak. Ang nagsimula bilang iskandalo ay unti-unting nagbabago, nagiging simbolo ng lakas at grasya sa ilalim ng pressure. Pero si Armando, realistiko pa rin, ay nanatiling maingat. Ang opinyon ng publiko parang alon, bulong niya habang nag-i-scroll sa balita sa tablet. Iangat kanila na ngayon para panoorin kang bumagsak bukas. Marahang ngumiti si Cristina. Kung ganon, sulitin natin ang katahimikan habang nandito pa. Nang gabing iyon, tahimik ang penthouse. Nakatayo si Cristina sa balkonahe, balot ng makapal na kumot, nakatitig sa mga ilaw ng downtown Zurich. Hinaplos ng hangin ang kanyang pisngi at nilaro ang buhok niya. Hindi nagtagal, sumunod si Armando, may dalang 2 baso ng alak. Mag-toast tayo, sabi niya, iniaalok ang isa. Para saan? Tanong niya, tinanggap ito. Para sa pinakataos-pusong kasinungalingang nasabi ko, sagot niya. Napatawa si Cristina, nagulat. At anong kasinungalingan iyon? Ang sabihin na kilala na kita bago ang lahat ng ito. Sabi niya, may bahid ng aliw. Dahil kahit hindi iyon totoo, ngayon parang ganon na nga. Sandaling dinala ng hangin ang katahimikan nila, pero sa pagkakataong ito, hindi awkward ang pagitan, puno ito ng tensyon, hindi dahil sa press o publiko, kundi dahil sa iba, isang bagay na unti-unting tumubo, isang lapit na hindi nila pinlano, pero pareho na nilang nararamdaman. Armando, maingat na sabi ni Cristina, nakatingin sa baso. Ano ang mangyayari kung tumigil na itong maging strategy lang? Hindi siya kumurap. Kapag nangyari yon, dahan-dahan niyang sabi, hindi na yon magiging kasinungalingan. May nagbago sa hangin, may linya silang nalampasan at pareho nilang naramdaman pero walang umatras at saka naputol ang sandali. Bumukas ang pinto ng balkonahe at lumitaw si Paula, may hawak na folder. Paumanhin sa pag-abala, sabi niya, pero galing ito sa board. Kinuha ni Armando ang folder, binasa ang laman at kumunot ang noo. Tumawag si Nenita Castro ng emergency meeting. Gusto ba niyang questionin ang kilos mo? Tanong ni Cristina. At pati ang sayo, sabi niya, mabigat ang tinig. Kapag si Nenita ang tumawag ng meeting, hindi yon para sa maliit na usapan. Pagkaalis ni Paula, nanatili ang bigat ng mensahe sa hangin. Sino ba talaga siya? Tanong ni Cristina. Chairwoman ng board, sagot ni Armando. Inilapag ang baso sa railing. Napakatalino at walang awa.
Hindi siya nagtitiis ng kahinaan, lalo na ang emosyonal. Kung ganon, hindi niya magugustuhan ang pinapanggap nating pagiging magkasama, tuyong sabi ni Christina. Mas hindi niya magugustuhan ang bagay na nagsisimulang maging mas hindi na pagpapanggap, bulong niya. Lumingon si Christina sa kanya, interesado, ngunit bago pa siya makasagot, nakapasok na si Armando. Magpahinga ka, tawag niya mula sa pinto. Mahaba ang bukas. Nanatili si Christina sa labas ng kaunti pa, nakatitig sa kumikislap na lungsod. Naging buhawi ang buhay, pero sa unang pagkakataon, hindi niya ito tinatakasan. Pagpasok niya, marahan niyang inilapag ang kanyang mga perlas na hikaw sa mesa. Sa malambot na ningning ng mga iyon, nakita niya ang bigat ng lahat ng hindi pa nasasabi. Sa katabing silid, nakaupo si Armando sa desk, sinusuri ang mga dokumento. Laban ang board meeting, ngunit hindi iyon ang tunay na ikinababahala niya. Ang bumabagabag sa kanya ay ang tahimik na katotohanang ang babaeng ito. Ang di inaasahang variable ay nabago na ang takbo ng buhay niya. Nang gabing iyon, pareho silang hindi nakatulog ng malalim. Parang humihinga ang lungsod kasama nila, naghihintay na bumukas ang susunod na pahina. 9:00 ng umaga, pumasok sina Armando at Christina sa salaming pinto ng main lobby ng Montblanc Group. Ramdam ang tensyon sa gusali. Kumikilos ang mga empleyado ng maingat at mabilis, palihim na sumisilip pero umiiwas ng tingin. Alam ng lahat kung bakit sila naroon. Hindi ito ordinaryong meeting. Nakatayo ng tuwid si Christina kahit sumasayaw ang nerbiyos sa ilalim ng kanyang balat. Katabi niya si Armando, gaya ng dati, itim na suit, dark blue na kurbata at kalmadong kilos ng taong sanay pumasok sa bagyo. Palagi bang ganito ka-intense ang board meeting? Mahina niyang tanong. Hindi palagi, sagot ni Armando, hindi bumabagal. Minsan mas malala. Sa top floor, inihatid sila sa isang slick na conference room. Mahabang mesang salamin ang nasa gitna. Sa dulo, may babaeng nakatayo. Matulis ang dating, kontrolado at nakakatakot. Si Nenita Castro, perpekto ang charcoal gray suit niya, ang pilak na buhok ay nakapulupot ng maayos. Sapat na ang presensya niya para patahimikin ang isang silid. Mr. Mendoza, malamig ang formal niyang sabi. Miss Romero, nakakatuwang makita kayong magkasama na naman. Tumango si Armando, walang emosyon. Magandang umaga, Nenita. Sinuri sandali ng mga mata ni Nenita si Christina bago bumalik kay Armando. Alam kong naiintindihan mo kung bakit ka ipinatawag. Sa tingin ko, tungkol ito sa press release. At sa interview, pantay na sagot ni Armando. Tama, sabi niya. Sa palagay ng board, ang relasyon mo sa isang empleyado ng Montblanc sa gitna ng pampublikong media frenzy ay naglalagay sa reputasyon ng kumpanya sa panganib. Naramdaman ni Christina ang pagsikip ng sikmura, ngunit nanatiling kalmado si Armando. Matagal nang may pinsala bago pa ako sumingit, sabi niya. Pinigilan ko lang na maiugnay ang brand sa pampublikong kahihiyan ng isa sa atin. May ilang bulungan sa mga board member, ngunit itinaas ni Nenita ang kamay at agad silang tumahimik. Hindi ako narito para talakayin ang motibo mo, malamig niyang tugon. Narito ako para ipaalala na ang personal na desisyon ay may profesional na kapalit. Ipinatong ni Armando ang dalawang kamay sa mesa. At narito rin ako para ipaalala na ang lakas ng Montblanc ay laging nanggagaling sa pagtaya sa tao, hindi sa pag-iwas sa mga headline. Napatingin si Christina sa kanya, nagulat. Sa likod ng kontrolado niyang anyo, nakita niya ang katotohanan ng paninindigan ni Armando at tumimo iyon sa kanya. Nagkurba ang labi ni Nenita sa manipis, walang tuwang ngiti. Kung ganoon, handa kang tanggapin ang kapalit. Handa ako. Bumaling ang tingin ni Nenita kay Christina. At ikaw, Miss Romero, alam mo ba ang imaheng kinakatawan mo ngayon para sa kumpanyang ito? Alam ko, sabi ni Christina, hindi umiwas ng tingin.
At alam kong hindi ko hiniling ang posisyong ito. Naging pampubliko ang pribado kong buhay nang walang pahintulot ko. Pero pumayag kang ipagpatuloy ang narrative, giit ni Ninita. Strategic ba yon o emotional? Hindi nagatubili si Cristina, isang desisyong pantao. Nanahimik ang buong silid, kahit si Armando ay tila nabigla sa lakas ng sagot niya. Pinag-aralan siya ni Ninita ng tahimik. May karakter ka, sabi niya sa wakas. Pero dito, hindi namin ginagantimpalaan ang emosyonal na lakas. Ginagantimpalaan namin ang nasusukat na resulta. Sukatin mo, singit ni Armando. Tumaas ang stock natin ng 3 puntos. Pinupuri tayo ng international press sa leadership. Naging halimbawa tayo, hindi iskandalo. Bahagyang nagdikit ang panga ni Ninita, may maliit na bitak sa maskara. Sulitin mo habang tumatagal, malamig niyang sabi, dahil kapag bumaliktad ang publiko at babaliktad sila, maghahanap sila ng masisisi. Hayaan mong ako ang sisihin nila, sabi ni Armando. Handa ako. Gagawin nila, sagot ni Ninita. At tandaan mo, isang lifeline lang ang ibinibigay ng board. Sa sinabi niyang iyon, isinara niya ang folder sa harap niya at naglakad palabas. Ngunit pagdaan niya kay Cristina, huminto siya at bahagyang yumuko. Isang bagay pa, Miss Romero. Mababa, ngunit malamig ang boses niya. Kailangan ng malalakas na babae, pero napapalitan ang mga pabigla-bigla. Alamin mo ang kaibahan. At umalis siya. Ang matinis na tunog ng takong ni Ninita ay unti-unting nawala sa pasilyo, parang alingaw-ngaw ng isang babala. Nang tuluyan siyang mawala, sakalang huminga ng malalim si Cristina, na puno ang kanyang baga ng hangin na hindi niya namalayang pinipigil niya pala. Nanatiling hindi gumagalaw si Armando sa loob ng ilang sandali. Malayo ang tingin, nalunod sa pag-iisip. Pagkaraan, nagsalita rin siya. Huwag mo siyang katakutan, doon niya sinusukat ang tao sa pressure. Sinusubok lang niya ang mga taong iginagalang niya. Hindi ko siya kinatatakutan, sabi ni Cristina, kahit ang bahagyang panginginig sa boses niya ay nagbunyag ng totoo. Ang akin lang, naiintindihan ko siya. Tumingin si Armando sa kanya, tunay na nagulat. Naiintindihan mo siya? Oo, mahina niyang sagot. Ang mga babaeng tulad niya nabubuhay sa pagkontrol ng lahat. Sa isang punto, malamang tumayo rin siyang mag-isa sa harap ng isang madla gaya ng ginawa ko. Pinagmasdan siya ni Armando ng matagal, may bahid ng paghanga sa kanyang mga mata. Mas mapanuri ka kaysa sa inaakala mo. Magkasama silang naglakad sa katahimikan sa sterile na pasilyo. Kumapit sa mga pader ang banayad na amoy ng disinfectant at ang tensyon mula sa boardroom ay nananatili pa rin sa hangin. Sa loob ng elevator, marahang isinandal ni Cristina ang likod sa bakal na pader. Sa wakas, bumaba ang kanyang mga balikat. Anong susunod? Mahina niyang tanong. Wala nang hindi ko inaasahan, sagot ni Armando. Inaayos ang kurbata ng automatiko at eksakto. Babantayan ni Ninita ang bawat kilos natin mula ngayon. Pero hindi niya ako matatanggal hanggat hindi pumapayag ang buong board. At hanggat mataas ang mga numero, hindi yon mangyayari. Kaya hindi lang tayo magkasintahan, tuyong biro ni Cristina. Isa rin tayong kapaki-pakinabang na asset. Tawagin na lang nating high-risk investment, sagot niya, may bahagyang ngising halos hindi mapansin. Bumukas ang pinto ng elevator papunta sa main office floor. Biglang nagbago ang atmosfera, huminto ang mga usapan. Kumikilos ang mga empleyado ng mabilis. Kunwaring abala sa kung ano-ano, basta wag lang tumingin sa kanila. Narinig ni Cristina ang mga bulong. Ayan sila. Maniwala ka bang matagal na pala siyang nagtatrabaho rito? Parang pelikula sila. Bahagyang lumapit si Armando sa kanya. Huwag mong hayaang tamaan ka ng kahit ano. Sabik ang mga tao sa kwento. Hindi ibig sabihin nun, naiintindihan nila. Susubukan ko, sagot niya may munting ngiti. Noong hapon na yon, habang abala si Armando sa mga meeting, nagtungo si Cristina sa Communications Department. Gusto niyang tumulong sa paghubog ng mensahe, siguraduhing kontrolado pa rin nila ang narrative.
Pinanood siya ng mga tao ron ng may mahinang pag-usisa pero may ibang halo rin, paggalang. Pagbukas ng pinto ng elevator, may pamilyar na boses na pumutol sa hangin na parang pabangong may lason. Aba, tingnan mo kung sinong naging celebrity overnight. Nakasandal sa pader si Josephine Dure, suot ang perpektong cream dress, nakakross ang mga braso at matalim ang ngiti. Pinaka-pinag-uusapang bride sa Switzerland, matamis niyang sabi. Magandang umaga, Josephine, sagot ni Christina kalmado. Ay, huwag ka nang magpanggap sa akin, pabulong niyang pur. Nagtataka lang ako kung gaano katagal bago magsawa si Armando. Sinalubong ni Christina ang tingin niya, payapa at matatag. Siguro kasing tagal nang aabutin bago ka tumigil sa pag-uulit ng apelyido niya sa bawat usapan. Kumibot ang ngiti ni Josephine, kumislap ang sugatang pride sa kanyang mga mata. Mag-ingat ka, Christina, hindi laging maganda ang ending ng fairy tale, lalo na kapag nakalimutan ng bida na hindi naman siya dapat magsuot ng korona. Huminto si Christina sa kalagitnaan ng hakbang sa kabahagyang lumingon. At minsan, maayos ang pagtatapos ng fairy tale kapag pinili ng heroine na siya ang magsulat ng ending. Naglakad siya palayo, iniwan ang katahimikang hindi kayang habulin ng kahit anong tsismis. Kinalaunan nang halos umuwi na ang karamihan at nabalot ang gusali sa katahimikan ng gabi, lumitaw si Armando sa pintuan ng opisina niya. May dalang-dalawang tasa ng kape. Magaling ang pagharap mo kanina, sabi niya, iniaalok ang isa. Natuto ako sa pinakamahusay, sagot ni Christina, may munting ngiti. Hindi siya agad sumagot, tiningnan lang siya ng may lambing na bihira niyang ipakita. Bukas ng gabi, sabi niya, a-attend tayo sa foundation gala, magkasama, unang opisyal nating paglabas. At kung marinig ni Nenita, narinig na niya, simple niyang sagot. At yan mismo ang dahilan kung bakit pupunta tayo. Tumango si Christina kahit sumikip ang sikmura niya sa iniisip. Hindi ko inakalang mas mahirap ang magpanggap na engaged kaysa magplano ng totoong kasal. Seryoso si Armando nang tumingin sa kanya. Dahil hindi ito pagpapanggap, sabi niya, ito ay pag-survive. Nagtagpo ang kanilang mga mata at muli napuno ang pagitan nila ng isang unspoken na pag-unawa. May nagbabago. Isang bagay na hindi pa nila handang pangalanan. Nang lumabas si Christina sa gusali ng gabing iyon, malamig ang hangin pero parang may pagtanggap. Isa-isang nagising ang mga ilaw ng lungsod at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pakiramdam niya ang landas niya kahit magulo ay kanya na. Mula sa bintana ng opisina sa itaas, pinanood siya ni Armando habang naglalakad palayo. Walang mabasa sa mukha niya, pero sa loob niya, alam niyang may nagsimula nang hindi na maibabalik. Mas mabilis dumating ang gabi ng gala kaysa sa paghahandang nagawa ni Christina. Umingay ang buong Zurich tungkol dito, ang taunang Mont Blanc Foundation Gala kung saan nagtitipon ang mga business elite, politiko at pilantropo sa ilalim ng eleganteng dahilan ng pagbibigay. Pero ngayong taon hindi ang layunin ng sentro. Sila ang sentro, ang misteryosong si Armando Mendoza at ang babaeng minsang iniwan sa altar. Sa penthouse, nakatayo si Christina sa harap ng salamin, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Ang gown niya, isang eleganting ivory dress na inayos ni Armando para sa kanya, ay nakalaylay ng perpekto. Hindi ito flashy, ito'y timeless. At para bang lagi itong para sa kanya, kumikislap ang mga perlas na hikaw sa kanyang tainga. Ang kanyang baluti. Tahimik na pumasok si Paula, may hawak na maliit na itim na kahon. Para sa'yo to, sabi niya, ipinahanda ni Mr. Mendoza. Sa loob ay may gintong brooch na hugis dahon, maselan at elegante. Marahang hinaplos ni Christina ang detalye. Salamat, Paula. Nagatubili siya. Handa na ba siya? May banayad ng ngiti si Paula. Mas handa kaysa sa aaminin niya. Hindi niya sinasabi pero mahalaga sa kanya ang gabing ito.
Nang mag-isa na siya, tumingin si Christina sa malamig na lungsod sa labas ng bintana. Marahang kumalampag ang hangin sa salamin. Nang sa wakas ay lumitaw si Armando, suot ang matalim na itim na tuksedo, mukha siyang eksakto kung paano siya minamahal at kinatatakutan ng media. Ngunit nang makita niya si Christina, lumambot ang kanyang tingin. "Perpekto ka," sabi niya nang walang pag-aalinlangan. "Akala ko ako ang magsasabi niyan," sagot niya, ngiting umabot sa kanyang mga mata. Bumaba sila sa private elevator ng tahimik, makapal ang tensyon sa pagitan nila. Sa labas, kumikinang ang itim na kotse sa ilalim ng liwanag ng entrance. "Handa ka na?" tanong niya bago buksan ang pinto. "Handa na siguro ako hanggat kaya kong harapin ang buong press," sagot niya. Pagdating ng kotse sa gala, sumabog ang camera flashes na parang putukan. Sigawan ang mga reporter ng mga tanong. "Armando, opisyal na ba kayong engaged?" "Miss Romero, paano ninyo nalampasan ang insidente sa altar?" "Totoo ba ito o cover-up lang?" Huminga si Christina. Yumuko si Armando palapit sa kanya. "Tumingin ka lang sa akin," sabi niya. "Yun lang ang mahalaga." Tumango siya at magkasama silang humakbang sa red carpet. Sa loob nag-iba ang hangin, eleganteng venue, mainit na ilaw at malambot na classical music. Lumingon ang mga bisita. May mga magalang ng ngiti, may mga titig na puro usisa. Sila ang kwento ng gabi. Inakay siya ni Armando papunta sa mesa nila malapit sa gitna, kung saan naghihintay na si Nenita Castro, may hawak na wine glass at mukhang hindi mabasa. "Mr. Mendoza," bati niya, "at Miss Romero, mukha kang nakakagulat na kaaya-aya." "Salamat," sagot ni Christina. "Sinusubukan kong bumagay sa okasyon." "At sa role siguro," dagdag ni Nenita matalim. Bago pa lumapot ang tensyon, sumingit si Armando. "Huwag na nating pag-usapan ng business ngayong gabi. Results lang. Nalampasan na natin ang donation target kahit bago pa ang auction." Nagpakawala si Nenita ng masikip ng ngiti. "Strategist ka talaga, pero nitong mga huli, parang distracted ka." Bago pa makasagot si Armando, may boses na pumutol sa hangin. "Christina!" Lumingon siya at tila tumigil ang oras. Si Hector Reyes, nakatayo ang dati niyang fiancé, ilang hakbang ang layo, nakatuksedo, suot ang maskara ng kumpiyansa. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya, mas malamig ang boses kaysa sa inaasahan niya. "Inimbitahan ako," mabilis na sagot nito. "Sponsor ang kumpanya ko." "Hindi ko alam na nagbebenta sila ng..." simula niya, ngunit tumigil. Nanatiling hindi gumagalaw si Armando, matalas ang tingin. "Kailangan kitang makausap," sabi ni Hector. "Tayo lang. Wala nang dapat pag-usapan." "Pakiusap, 1 minuto lang." Sumingit si Josephine Duret na parang ahas, pabulong kay Nenita. "Ang ex at ang kapalit, mas maganda pa to kaysa sa auction." Huminga ng malalim si Christina. "Kung may sasabihin ka, dito mo sabihin." Napayuko si Hector, nag-aalangan. "Nataranta ako, Christina. Hindi ko alam paano haharapin. Nagkamali ako. Pasensya na." "Hindi," sabi ni Christina. "Hindi ka nataranta. Umalis ka at walang sasabihin mo ngayon ang makakapagburan yon." Humina ang musika. Kumupas ang mga usapan. Tumayo si Armando at lumapit sa tabi niya. Tahimik sumusuporta. Umingit ang boses ni Hector, may pait. "Kaya ito na ang bago mong kwento, ang bayani mo?" Sinalubong ni Christina ang mga mata niya nang hindi kumukurap. "Hindi ko kailangan ng bayani. Kailangan ko ng respeto at ibinigay niya iyon nung hindi mo kaya." Umalingaw-ngaw ang katahimikan. Lumingon si Hector at umalis nang walang sinabi. Huminga si Armando. "Ayos ka lang." Sa unang pagkakataon, "Oh." Dumaan ulit si Josephine, nakangising mapanukso. "Ang ganda ng speech mo, Christina. Halos naniwala ako." Ngumiti si Christina, kalmado at hindi natitinag. "Huwag kang mag-effort ng sobra. Hindi lahat marunong makakita ng second chance, kahit nakatayo na mismo sa harap nila." Mula sa mesa nila, nanood si Nenita. Wala siyang sinabi, pero sa loob-loob niya may nabago sa kanyang ekspresyon. Kinalaunan, umakyat si Armando sa entablado para sa auction.
Ngayong gabi, sabi niya, hindi tayo nagdiriwang ng kita o partnership. Iginagalang natin ang resilience, ang pagbangon kapag inaasahan ng iba na babagsak ka. Kumakabog ang dibdib ni Christina. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, malinaw, hindi na sila nagpapanggap. Sa pagtatapos ng gabi, habang nagsisiuwian ang mga bisita, lumapit si Nenita. Aaminin ko, sabi niya, flawless ang gabing ito. Salamat, sagot ni Armando. Pero mag-ingat, Babalanjas, naglalaro ka sa apoy. Sa wakas, natuto ka ng huwag masunog sa harap ng publiko. Umalis siya ng elegante. Sa labas, habang naghihintay ang kotse, huminto si Christina. Salamat, sabi niya, sa pagpapahintulot na harapin ko siya, sa paraan ko. Hindi ko pwedeng gawin para sa'yo, sabi ni Armando. Pero pwede akong tumayo sa tabi mo. Naglock ang kanilang tingin at saka nagtanong si Armando, mababa ang boses. Kung wala sa plano ang lahat ng ito, nandito ka pa rin ba? Yumuko siya ng bahagya, may kahinaan sa likod ng lakas. Hindi ako umalis, mula't mula pa, sagot ni Christina. Bumukas ang pinto ng kotse, pinuto lang sandali, pumasok sila ng tahimik. Pero sa pagitan nila may bagong nabubuhay, hindi strategy, hindi survival, isang bagay na totoo at delikadong malapit sa pag-ibig. Pagbalik sa penthouse, inalis ni Christina ang kanyang mga perlas na hikaw at marahang inilapag sa mesa sa tabi ng basong alak na kalahati pa lang ang nababawas. Sa wakas, buntong hininga niya, tapos na. Pero hindi sumang-ayon si Armando na natili siyang nakatayo, kakaibang kalmado ang mukha habang pinagmamasdan siya. Hindi, mahina niyang sabi, ito pa lang ang simula. Lumingon si Christina, naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Kinuha ni Armando ang kanyang telepono at iniabot sa kanya. May mensaheng kumikislap sa screen, matalim at nakakapanlamig. Alam ko ang totoo tungkol sa peke ninyong engagement. Bukas, malalaman na rin ng lahat. Parang gumuho na naman ang sahig sa ilalim ni Christina. Bumagsak ang dibdib niya. Sino ang nagpadala nito? Tanong niya halos pabulong. Isang taong masyadong nakalapit, sagot ni Armando. Isang taong alam kung paano sirain ng isang kwento sa mismong sandaling nagsisimula itong maging totoo. Bumalik ang katahimikan. Sa labas, kumikislap ang lungsod, walang kamalay-malay sa bagyong papalapit sa loob ng kanilang tahimik na tahanan. Sa loob, tila huminto ang oras. Paulit-ulit binasa ni Christina ang mensahe. Sa bawat basa mas masakit. Parang tinik na bumaon sa dibdib niya ang bawat salita. Alam ko ang totoo. Naglakad-lakad si Armando sa loob ng silid. Mahigpit ang panga. Wala na ang karaniwang kontrol niya. Unang beses yon na nakita ni Christina siyang tuluyang nayanig. Anong gagawin mo? Tanong niya sa wakas. Alamin kung sino ang nasa likod nito, sagot niya, bakal ang laman ng boses. Hindi marami ang may access sa impormasyong ito. May taga-kumpanya? Malamang, sagot niya, huminto sa tabi ng bintana. Isang taong masyadong malapit mula pa sa simula. Naglaro sa isip ni Christina ang mga mukha, ang kalkuladong titig ni Nenita, ang makamandag ng ngiti ni Josephine sa gala, ang mga tingin ng mga empleyadong hindi makaharap ang mata niya. Kapag lumabas ito, pwede mong mawala ang lahat, bulong niya. Alam ko, sabi ni Armando humarap sa kanya, pero hindi ako magtatago. Tumingin si Christina sa malayo, sumisikip ang lalamunan sa guilt. Nagsimula to dahil sa akin. Kung hindi ako, huwag, putol niya, matatag, lumapit pa. Nagsimula ito dahil may humiya sa'yo at tumanggi akong hayaan iyon. Huwag mong gawing kasalanan na dapat mong ikahiya. Tahimik ang silid. Sa labas nagsisimula ng magbukang liwayway. Unti-unting lumiwanag ang langit sa Zurich, pero sa loob ng penthouse nanatili ang mga anino. Umupo si Armando sa tapat niya. Iba siya ngayon, hindi gaanong nakabantay, mas bukas. Hindi ako magsisinungaling, sabi niya.
Noong una tayong nagkasundo rito, ginawa ko ito para sa mga headline, para sa control, para sa kumpanya. Pero sa pagdaan ng panahon, tumigil itong maging tungkol doon. Tumingin si Christina sa kanya, halos hindi humihinga. Kung ganon, bakit mo pa rin ginagawa? Hindi siya nagatubili. Dahil mahalaga ka sa akin, simple niyang sagot. At hindi ko hahayaang gamitin ka ng kahit sino para pabagsakin ako. Sumikip ang dibdib ni Christina. May parte sa kanya na gustong maniwala ng buong buo. May parte ring natatakot. Bago pa siya makasagot, tumunog ang doorbell, parang basag na salamin na pumutol sa tensyon. Lumitaw si Paula, maputla, may hawak na tablet. Kailangan niyo itong makita, sabi niya. Sa screen may breaking news post na kumakalat na parang apoy. Ang headline, ang peking engagement ng CEO ng Montblanc at ng kanyang empleyada. Isang PR na ilusyon. May kasamang mga larawan, may ilan na halatang kinunan mula sa labas sa mga bintana ng penthouse. Ang iba na may mukhang leaked mula sa internal files. Mga litrato nilang magkasama, mga sandaling dapat pribado. Nanlumo si Christina. Paano nila nakuha to? May taong galing sa loob ng communications team, sabi ni Paula. Lahat ng palatandaan kay Josephine Santos tumuturo. Parang sampal ang pangalan. Nagkuyom si Armando ng kamao. Alam kong hindi niya kayang matiis na maiisang tabi. May access siya sa media contacts, internal drafts, lahat. Tumayo si Christina. Kung ganon, hindi tayo pwedeng maghintay. Kailangan nating kontrolin bago niya pa ito baluktutin. Tumingin si Armando sa kanya. At paano natin gagawin yon? Sa katotohanan, sagot ni Christina. Hindi na isa pang strategy, hindi na maingat na pahayag, katotohanan lang. Tinitigan siya ni Armando, hinahanap ang sagot sa mga mata niya. Pagkatapos tumango siya. Sige, sabi niya, pero hindi kung wala ako. Sa pagkakataong ito, sabay tayo. Kalaunan, tumawag sila ng press conference. Napuno ang auditorium ng kumpanya ng mga reporter. Sa labas, nagkampo ang mga mamamahayag sa mga hakbang ng gusali. Umingay ang social media. Naglalabasan ang mga headline, naghihintay ang mga kamera. Nang umakyat sina Armando at Christina sa entablado, napuno ng umaasang katahimikan ang buong lugar. Naunang lumapit si Christina sa mikropono. Bahagyang nanginginig ang mga kamay niya, pero matatag ang boses. Hindi ko ipagkakaila na hindi ito nagsimula sa pag-ibig. Sabi niya, tinatanaw ang mga tao. Pagkatapos akong iwan sa harap ng lahat, inalok ako ng isang paraan para mapanatili ang dignidad ko. Pinili naming tumayo ng magkasama ni Armando. Noong una, tungkol ito sa kontrol, sa pagprotekta ng imahe. Kumikislap ang mga kamera, nagtatype ang mga daliri. Pero may nangyaring hindi inaasahan. Sa gitna ng kasinungalingan, may tumubong totoo. Hindi na ako ang babaeng iniwan sa altar. Ako na ang babaeng natutong bumangon. At hindi ako nahihiya na kinailangan ko ng tulong para magawa iyon. Tahimik ang buong silid. Pagkatapos, lumapit si Armando. Akin ang buong pananagutan sa pagliko ng pagtulong na iyon tungo sa isang kalkuladong hakbang, sabi niya. Oo, inisip ko ang itsura sa publiko. Oo, alam kong huhubog yun sa pananaw ng mga tao. Pero kung mabibigyan ako ng pagkakataong uulitin ko. Dahil sa kasinungalingang iyon, nakakita ako ng bagay na mas mahalaga kaysa strategy. Huminto siya sandali. Natagpuan ko siya. Nagtinginan ang mga journalist, tila hindi alam ang isusulat. Wala nang iskandalong ibubunyag, katotohanan na lang. Kinahapunan, nagbago na naman ang kwento. Ang dapat sana'y sisira sa kanila ay naging kwento ng kahinaan, katapatan at hindi inaasahang koneksyon. Naging stable ang stock values, bumaling ang opinyon ng publiko, dumagsa ang suporta, tahimik na sinibak si Josephine Santos, at ang tangka niyang mag-ingay gamit ang bersyon niya ay hindi na umusad. Nagpadala si Nenita Castro ng mensahe kay Armando. Hindi ko gusto kung paano mo hinawakan.
pero hindi ko maikakailang nanalo ka. Nang matapos ang lahat, magkatabi sina Armando at Cristina sa terrace ng penthouse. Maputla at malinaw ang langit sa Zurich, presko ang hangin pero banayad. Kaya, sabi ni Cristina, may pagod ng ngiti, nakaligtas tayo. Nakaligtas, sagot niya, nakatayo sa tabi niya, pero hindi dahil nagsinungaling tayo. Tumingin si Cristina sa lungsod. Hindi ko pa rin alam kung ano tayo. Hindi ko alam kung totoo tayo o isa lang tayong kabanata sa kwentong hindi maiintindihan ng iba. Alam ko kung ano tayo, mahinang sabi ni Armando, humarap sa kanya. Tayo ang natitira kapag nawala na ang lahat ng ingay. Tumingin siya sa kanya, bumibilis ang tibok. Kung ganon, sabihin mo, ano ang natitira? Lumapit si Armando. Ikaw, bulong niya, ikaw lang. Dumating ang halik ng marahan, parang matagal nang hinihintay. Hindi ito para sa palabas, hindi ito para sa survival. Isa itong tahimik na katotohanang matagal nang nakatago at sa wakas ay nagsalita. Sa sandaling iyon, nawala ang mundo. Walang titulo, walang headline. Dalawang taong nakahanap ng isang bagay na napakabihira sa mga guho ng dapat sana'y sumira sa kanila. Lumipas ang ilang linggo. Sa isang payak na charity event sa hardin ng Mont Blanc, walang reporter, walang kislap ng kamera, mga empleyado lang, mga pamilya at tawanan. Si Cristina, suot ang simpleng damit, namimigay ng laruan sa mga bata, kasama si Paula sa tabi niya. Sa di kalayuan, nakatayo si Armando, tahimik na nakikipag-usap kay Ninita. Tumaas ang kilay ng chairwoman, nakakross ang mga braso. Nasiyahan ka na ngayon? Tanong niya. Sa wakas, sabi ni Armando, may tahimik na tango. Oo! Pinanood ni Cristina si Ninita habang papalayo, saka ibinalik ang pansin sa kasalukuyang sandali. Minsan, sabi niya nang may pagninilay, kailangan mong bumagsak sa harap ng buong mundo para makita kung sino talaga ang nakatakdang tumayo sa tabi mo. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo, hindi na naghintay ng sagot. Pinanood siya ni Armando, may munting ngiti sa gilid ng kanyang labi, halos hindi halata, pero totoo. Pagkaraan, lumapit siya kay Cristina na nakatayo sa tabi ng fountain, tila naghihintay. Alam mo, panimula niya habang papalapit siya, noong nagsimula ang lahat ng ito, kumbinsido akong hindi na ako muling makakapagtiwala kaninuman. At ngayon, mahinahong tanong ni Armando, nagkakatiwala ka na ba? Humarap siya sa kanya, malambot, ngunit tiyak ang kanyang tingin. Oo, sabi niya, hinawakan ang kanyang kamay. Sa'yo, pero mas mahalaga sa sarili ko. Nagsisimula ng lumubog ang araw, binabalot ng gininto ang liwanag ang hardin. Lumilipad sa hangin ang tawanan ng mga batang naglalaro at sa unang pagkakataon mula noong araw na iyon sa altar, naramdaman ni Cristina ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, katahimikan, kapayapaan. Tahimik siyang pinagmasdan ni Armando. Hindi ko akalaing ang isang bagay na nagsimula bilang kasinungalingan ay maaaring maging ganito katotoo, sabi niya. Siguro ganon ang nangyayari, sagot ni Cristina, may ngiti. Kapag tumigil na tayong magpanggap, marahan silang nagtawanan. Sa kumikislap na refleksyon ng fountain, nagsayaw ang maiinit na kulay ng dapit hapon katabi ng banayad na kislap ng kanyang mga perlas na hikaw. Ang parehong hikaw na suot niya noong araw na nagsimula ang lahat. Tumingala si Cristina at pabulong na sinabi, salamat sa pagsalo sa akin noong ako'y bumabagsak. Marahang pinisil ni Armando ang kanyang kamay at salamat din sa pagtuturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng manatili. Umihip ang hangin sa mga puno at sa isang saglit tila ang mundo mismo ay huminga. Pinakawalan ng bigat ng lahat ng pinagdaanan. Nagpatuloy ang oras at marahil maaalala ng mundo ang kwento nila bilang isang iskandalong nauwi sa pag-ibig. Ngunit para sa kanila, palagi itong magiging mas simple.
Ang kwento ng dalawang taong tumangging bumitaw, dalawang taong piniling tumayo, kahit ang lahat sa paligid nila ay gumuho na. Habang unti-unting nababakante ang hardin at tuluyang nawawala ang liwanag ng araw, tumayo si Cristina sa gilid. Pinagmamasdan ang abot tanaw na may malambot na mga mata. Tumabi si Armando, bahagyang yumuko at pabulong na nagsalita malapit sa kanyang tainga. Handa ka na bang magsimula muli? Ngumiti siya ng walang pag-aalinlangan. Mas handa pa kaysa dati. At sa pagkakataong ito, nang magkahawak ang kanilang mga daliri, hindi iyon para patunayan ang kahit ano sa mundo. Hindi iyon bahagi ng isang plano. Hindi iyon para sa proteksyon. Ito ay totoo dahil matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, nakahanap sila ng isang bagay na karapat-dapat panghawakan. Magkasama, naantig ka ba ng kwentong ito? Sabihin sa comments kung aling bahagi ang pinakatumi mo sa puso mo at i-rate ang kwento mula 0 hanggang 10. Gusto naming marinig kung alin ang hindi mo malimutan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang kwentong tumatagos sa damdamin. At kung handa ka na para sa isa pang emosyonal na paglalakbay, i-click ang video sa screen ngayon din. Pangako namin, hindi mo ito makakalimutan. Salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa susunod na kwento.